Okay, so this audiovisual presentation is all about the human person flourishing in terms of science and technology. So with a focus on the concept of happiness. So first, let's define. Sabi dito, in psychology, happiness is a mental or emotional state of well-being which can be defined by, among others, positive or pleasant emotions ranging from contentment or intense joy. Sa larangan ng psychology, ito ay isang mental o emotional na estado ng well-being. Pag sinabi kasi nating well-being, ito ay maaaring ma-define sa pamamagitan ng positibo o kaaya-ayang emosyon na nagmumula sa kasiyahan hanggang sa matinding kagalakan. To behaviorists, happiness is a cocktail of emotions we experience when we do something good or positive. Sa mga behaviorists naman, so dinidefine nila na ang happiness ay isang halo-halong emosyon na ating nararanasan kapag tayo ay gumagawa ng mabuti or positibong bagay. Then, to neurologists, happiness is the experience of a flood of hormones released in the brain as a reward of behavior that prolongs survival. At sa mga urologists, ang happiness ay ang karanasan ng pagdaloy ng mga hormones na pinalalabas sa utak bilang reward para sa asal na nasusustain ng ating survival. Now, sa katanungang, is happiness a destination or a journey? Ay nagbubukas ng isang malalim na diskusyon tungkol sa kahulugan ng happiness. So may dalawang pangunahing pananaw ukol dito, the hedonistic view and yung eudaimonia. Unahin natin yung hedonistic view. So the hedonistic view of well-being is that happiness is a polar opposite of suffering. The presence of happiness indicates the absence of pain. So, sinasabi lang na sa hedonistic view ng happiness, ito ay itinuturing bilang kabaligtaran ng pagsasuffer o pagdurusa. So, ang pagkakaroon ng kaligayahan ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng sakit o paghihirap. Because of this, hedonists believe that the purpose of life is to maximize happiness, which minimizes misery. At dahil dito, naniniwala ang mga hedonists na ang layunin ng buhay ay ang pagpapalaki ng kaligayahan upang mabawasan ang pagdurusa. Dako naman tayo dito sa eudaimonia. So sabi dito, eudaimonia, a term that combines the Greek words for good and spirit to describe the ideology. Sa kabilang banda, ang eudaimonia ay isang konsepto na nagpapakumbaba sa mga salitang Griego para sa good and spirit upang ilarawan ang ideolohiyang ito. Eudaimonia defines happiness as the pursuit of becoming a better person. So ito ay nagtatakda na ang kaligayahan bilang paghahangad na mas maging isang mabuting tao. Eudaimonists do this challenging themselves intellectually or by engaging in activities that make them spiritually richer people. So ginagawa ito ng mga eudaimonists sa pamamagitan ng paghamon sa kanilang mga sarili sa intellectual na paraan o sa pamamagitan ng pagsasangkot sa mga gawain na nagpapayaman sa kanilang spiritual na buhay. Happiness, therefore, can be seen as both a destination and a journey, depending on an individual's perspective. For some, happiness is obtained through pleasurable and positive experiences, while for others, it is achieved through self-improvement and personal growth as a human being. Sinasabi dito na ang happiness ay maaaring tingnan bilang isang destination or isang journey. Depende ito sa pananaw ng isang tao. So para sa ilan, ang happiness ay nakukuha sa pamamagitan ng pampasaya at sa positive na karanasan. Habang para sa iba naman, ito ay natatamo sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kanilang sarili at paglago bilang isang tao.
An example of having happiness as a destination is the achievement of the dream goal, such as attaining a profession or success in life. Base sa binigay na example, ang pagkakaroon ng happiness bilang destination ay ang pagkamit ng isang pangarap na layunin tulad ng pagkamit ng isang profesyon or yung tagumpay sa buhay. On the other hand, an example of having happiness as a journey is the pursuit of personal development and self-improvement through studying, reading, or expanding knowledge. Sa kabilang dako naman, isang halimbawa ng pagkakaroon ng happiness bilang journey ay ang paghahangad ng personal na pag-unlad at pagpapabuti sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa, o pagpapalawak ng mga kaalaman. For hedonists, happiness is attained through pleasures and positive experiences, such as entertainment, eating delicious food, or traveling. Sinasabi dito na para sa mga hedonists, ang happiness ay makakamit sa pamamagitan ng mga kasiyahan at positibong experiences, tulad ng paglilibang, pagkain ng mga masasarap na pagkain, o paglalakbay. On the other hand, for eudaimonis, happiness is achieved through self-improvement and growth as a person, such as studying, developing skills, and helping others. Sa kabilang banda naman, para sa mga eudaimonis, ang kaligayahan ay natatamo sa pamamagitan ng pagpapabuti sa sarili at paglago bilang isang tao. Kagaya ng nabanggit, tulad ng pag-aaral, pag-unlad ng mga kasanayan, at pagtulong sa iba. Now, let's talk more about eudaimonia. So, how can we define or describe the eudaimonia? So, sabi dito, ang eudaimonia ay isang salitang Griego na nangangahulugang good-spirited. So, ano nga ba ang good-spirited? Ito ay naglalarawan ng isang katangiang may kaugnayan sa pagiging mabuti or positibo ng kalooban ng isang tao. So, ang isang tao na may good-spirited na katangian ay karaniwang mayroong magandang disposisyon, positibong pananaw sa buhay, at pagiging bukas at malugod sa iba. Ang pagiging good-spirited ay nagpapakita ng pagiging mabuting tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng kagandahang loob, kabaitan, at pagrespeto sa ibang tao. Ito ay naglalaman ng pagiging mapagbigay, mapagmahal, at may kakayanang magbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa iba. Next is eudaimonia coined by Aristotle. Sinasabi lang dito na ang salitang eudaimonia ay nanggaling sa isang kilalang philosopher na nagngangalang Aristotle. Next, describes the pinnacle of happiness that is attainable by humans. So, ito daw ay naglalarawan ng pinakamataas na happiness na maaaring maabot ng mga tao. Next is human flourishing. So, sinasabi dito na maaari din nating mailarawan ang eudaimonia as human flourishing. Maaari nating sabihin na ang human flourishing ay ang pag-unlad at tagumpay ng tao bilang isang buong individual. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na pag-unlad, kundi pati na rin sa pag-unlad ng mga aspeto ng buhay ng isang tao, tulad ng kanyang pagkatao, kaalaman, moralidad, at relasyon sa iba. According to Aristotle, there is an end of all the actions that we perform which we desire for itself. Eudaimonia, flourishing, or happiness, which is desired for its own sake, with all other things being desired on its account. Ayon kay Aristotle, ang layunin ng lahat ng mga kilos na ginagawa o ninanais natin para sa ating sarili ay makakamit ang eudaimonia, o kadalasang isinasalin bilang human flourishing or happiness sa English. Ang eudaimonia ay isang konsepto na naglalayong maabot ang pinakamataas na kaligayahan at kaganapan ng tao. Eudaimonia is a property of one's life when considered as a whole. Flourishing is the highest good of human endeavors and then toward which all actions aim.
it is success as a human being. The best life is one of the excellent human activity. Sinasabi dito na ang eudaimonia ay isang katangian ng buong buhay ng isang tao. Ito ay hindi lamang nakasalalay sa mga pansamantalang kaligayahan o tagumpay, kundi sa kabuuan ng kanyang pagkatao at mga gawain sa buhay. Ang pag-unlad at paggamit ng ating mga natatanging kakayahan at katangian ay naglalayong maabot ang eudaimonia. Sa pananaw ni Aristotle, ang pag-unlad ay nakaukol sa pinakamabuti at pinakamahusay na nagawa ng isang tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng mga personal na tagumpay, kundi sa paggamit ng ating mga kakayahan at katangian upang makapag-ambag sa lipunan at makapaglikha ng mabuti para sa iba. Ang pag-unlad na ito ay naglalayong magdulot ng tunay na kaligayahan at kaganapan sa buhay. So now, let's talk about human flourishing. So from Nicomachean Ethics, philosophical inquiry into the nature of the good life for a human being, written by Aristotle's son, Nicomachus. So sinasabi dito na ang pagkamit ng happiness at kaganapan ng tao, or kung sa English tinatawag itong human flourishing, ay nagmumula sa iba't ibang mga sangkap o bahagi. Ito ay pinapakita sa aklat na Nicomachean Ethics na isinulat ni Aristotle para sa kanyang anak na nagngangalang Nicomachus. So nagkaroon lang ng konting correction doon sa definition na binigay. Pero ang talagang may akda ng Nicomachean Ethics ay si Aristotle at ito ay inalay niya sa kanyang anak na nagngangalang Nicomachus. Human flourishing arises as a result of different components, such as first, the phronesis. So phronesis is the habit of making the right decisions and talking the right actions in context, and relentless pursuit of excellence for common good. Pag sinabi nating phronesis, ito ay ang kasanayan ng tamang pagdedesisyon at paggawa ng tamang mga hakbang sa tamang konteksto. Ito ay kasama rin sa patuloy na paghahangad ng kahusayan para sa kabutihan ng lahat. Next is friendship. So, ang mga tunay na kaibigan ay nagbibigay ng happiness at kaganapan sa buhay. Ang pagkakaibigan ay nagbibigay ng suporta, pagkakaisa, at kasiyahan sa bawat isa. Next is wealth. Okay. So, ang pagkakaroon ng kayamanan ay maaaring magdulot ng kaligayahan at kaganapan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na mga pangangailangan at mga oportunidad sa buhay. And lastly is power. So, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng kaligayahan din sa pamamagitan ng kakayahan na makapag-impluwensya at makapagdala ng pagbabago sa mundo. In ancient Greek society, they believed that acquiring this will surely bring the seekers happiness, which in effect allows them to partake in a greater notion of what we call the good. Sinasabi dito na sa sinaunang lipunan ng mga Griego, naniniwala sila na ang pagkamit ng mga ito ay tiyak na magdudulot ng kaligayahan or happiness sa mga naghahanap nito, na siyang nagbibigay daan sa kanila na makilahok sa mas malaking idea na tinatawag nating mabuti or good. As time changes, elements that comprise human flourishing change. People found means to live more comfortably, explore more places, develop more products, and make more money. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga elemento na bumubuo ng human flourishing. Natuklasan kasi ng mga tao ang paraan upang mabuhay ng mas komportable, mas masiyahan sa kanilang journey, or makapag-develop ng maraming produkto at kumita ng mas malaking halaga ng pera. Humans of today are expected to become man of the world, supposed to situate himself in a global neighborhood, working side by side among institutions and the government to be able to reach a common goal. Sinasabi dito na ang mga tao ngayon
ay inaasahang magiging man of the world. So dapat nilang mailagay ang kanilang sarili sa isang pandaigdigang komunidad na magtatrabaho kasama ang mga institusyon at pamahalaan upang makamit ang isang pangkalahatang layunin. Competition as a means of survival has become a passé. Coordination is the new trend. So ang sinasabi lang dito na ang kompetisyon bilang isang paraan ng pagkapamuhay ay naging luma na. Ang koordinasyon ang bagong uso. So sa madaling salita, ang human flourishing ay tungkol sa pagkamit ng happiness at kaganapan ng tao sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga kakayahan at pagtangkilik sa mga bagay, okay, na nagbibigay ng kasiyahan at kabutihan sa atin at sa iba. Ang pagbabago ng panahon ay nagdudulot ng pagbabago sa mga elemento na bumubuo ng human flourishing. Ngunit ang layunin nito ay nananatiling pareho, ang maging masaya at maging ganap na tao. Next is Eastern versus Western conception regarding society and human flourishing. So, unahin na natin itong Eastern. So, it has 5 conception. Una, focus in community-centric. So, individual should sacrifice himself for the sake of society. Second is the Chinese Confucian system. Third is the Japanese Bushido. And lastly, encourage studies of literature, sciences, and art for a greater cause. Sa Eastern conception, ang pagpapahalaga ay nakatuon sa komunidad. Ang isang individual ay dapat maghandog ng sarili para sa kapakanan ng lipunan. Halimbawa ng mga kultura na sumusunod sa ganitong kaisipan ay ang Chinese Confucian system at yung nabanggit kanina na Japanese Bushido. So inaanyayahan din ang mga tao na mag-aral ng literature, siyensya at sining para sa isang mas malaking layunin. Halimbawa, sa isang Eastern conception na kultura tulad ng Chinese Confucian system, isang halimbawa ay ang pagpapahalaga sa pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa kanilang paniniwala, ang mga anak ay dapat mag-alaga at magsakripisyo para sa kanilang mga magulang. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras, pagmamahal, at suporta sa kanilang mga magulang, kahit na may mga personal na sakripisyo na kailangan nilang gawin. For Western naman, so it has 4 conception. First, more focus on the individual. Second, human flourishing as an end. Third is the Aristotelian view. And lastly, aims for eudaimonia as the ultimate goal. Sa Western conception naman, mas nakatuon ito sa individual. Ang pag-unlad ng tao ang pangunahing layunin. Isa sa mga pananaw na sumusuporta sa ganitong kaisipan ay ang Aristotelian view. Ang layunin ay makamit ang eudaimonia o ang lubos na kasiyahan at pag-unlad ng tao bilang isang buong individual. Halimbawa, sa isang Western conception na kultura tulad ng Aristotelian view, isang halimbawa ay ang pagpapahalaga sa pag-unlad ng individual. Halimbawa na ito ay ang pagtutok sa pagkamit ng sariling layunin at pangarap. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagpili ng mga karera o propesyon na nagbibigay ng personal fulfillment at kasiyahan sa isang individual at pagpapahalaga sa pagpapabuti ng sarili sa pamamagitan ng edukasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan. Then, for the last part of this audiovisual presentation, it's all about science, technology, and human flourishing. So, every discovery, innovation, and success contribute to our pool of human knowledge. Ang bawat pagtuklas, pagbabago, at tagumpay ay nag-aambag sa ating kaalaman bilang tao. Halimbawa, ang pag-aaral ng mga sayentipiko tungkol sa kalikasan at pag-iimbento ng mga bagong teknolohiya ay nagdadagdag
sa ating kaalaman at kakayahan bilang tao. Human's perpetual needs to locate himself in the world by finding proofs to trace evolution. Ang patuloy na pangangailangan ng tao na maunawaan ang kanyang sarili at ang mundo ay nagbibigay ng mga patunay na nagpapakita ng evolusyon. Halimbawa, ang pag-aaral sa paleontology and genetics ay nagbibigay ng mga ebidensya na nagpapakita ng pag-unlad ng mga tao mula sa mga sinaunang anyo ng buhay. Next, elicits our idea of self-importance. Technology is a human activity we excel as a result of achieving science, according to Heidegger. Ang teknolohiya ay isang gawain ng tao na kanyang pinahusay bilang isang resulta ng pagkamit ng siyensya. Ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa ating sarili bilang mga tao. Halimbawa, ang pag-unlad ng mga computer, telepono at iba pang teknolohiya ay nagpapakita ng ating kahusayan sa larangan ng teknolohiya. Then last, good is inherently related to the truth. So, ang good o kabutihan ay nag-uugnay sa katotohanan. Ito ay nangangahulugang ang pagkilala sa katotohanan ay naglalayong makamit ang kabutihan o tinatawag nating good. Halimbawa, ang pag-aaral ng mga siyensya tungkol sa kalikasan ng mga bagay at ang paggamit ng mga ito upang mapabuti ang buhay ng mga tao ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kabutihan or good.